Sandro, so ano na ang grounds nitong panibagong reklamo? Oo, Corina, isang basihan lang ang ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At ayon nga sa grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, ito ay upang madaling patunayan at maalis sa pwesto si Duterte. Aabot sa 75 mga lider ng mga progresibong grupo ang sumugod sa batasang pambansa. Hindi para mag-rally kundi para maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil wala na raw tiwala ang taong bayan sa ginawa niyang paglulustay sa confidential funds. Sa araw na ito, inaakusahan namin si Vice President Sara Duterte ng pagtataksil sa tiwalang ito sa pamamagitan ng paglustay ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ginamit niya ito sa mga maling bagay sa maling paraan. Hindi lang yan. Nanguna rin si Vice President Duterte sa pag-cover up ng kanyang paglustay sa pamamagitan ng mga pekeng resibo, mga gawa-gawang acknowledgement receipts, mga maling dokumento na isinabmit niya sa Commission on Audit. Isa lang ang kanilang basehan, ang betrayal of public trust. Mas madaling ma-digest yung mga ebidensya, mas mabilis siyang matalakay at kung umabot sa Senado, mas mabilis din madedesisyonan ng mga senador. Tatlong dahilan ang nilalaman ng kanilang reklamo. Una, ang pagwawaldas sa 612.5 million pesos na confidential funds. Pangalawa, ang sistematikong pagtatago at pandaraya sa mga accomplishment report, resibo at dokumentong isinumite sa COA. Pangatlo, ang hindi pagdalo at pagpapasaway sa isinasagawang investigasyon ng Kamara. Aminado silang posibleng wala silang sapat na bilang, lalo't nauna na ring hiniling ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang pag-aksayahan pa ng panahon si Duterte. Sa mga miyembro ng mababang kapulungan na bumoto ayon sa kanilang konsyensya. Hindi ayon sa kanilang partido, hindi ayon sa kung sino pa man na personal na interest nila. 1/3 ng mga nagrereklamo ay mula sa hanay ng mga kabataan. Kaya naman, sa local parlance ng kabataan, kami naniniwala, tumitindig na it's time to impeach the wicked witch of the South. Sige po. Mula sa South Wing Annex ng Batasan, naglakad ang mga lider ng mga progresibong grupo patungo sa ekstensyon ng tanggapan ng Secretary General ng Kamara. Corina, ang tatlong miyembro ng Makabayan Bloc ang nag-endorso ng pangalawang impeachment complaint laban sa VP. Corina. So Sandro, ano ang mangyayari ngayong dalawa na ang impeachment complaint laban kay VP Sara? Hindi ba apat yan? Ang ibig bang sabihin ay pahaba ng pahaba ang magiging proseso? Alam mo, nakausap namin kanina si Secretary General Reginald Velasco at binabanggit nga niya ay maaaring magkaroon ng consolidation pero hindi pa yan mangyayari ngayon. Ang sinisiguro niya ay itatransmit nila o ibibigay niya itong dalawang impeachment complaint sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. At merong 10 days si Speaker para maisama ito doon sa usapin sa plenaryo na i-refer naman ito doon sa Committee on Justice. So sila yung gagawa ng mismong complaint. So maaaring magkaroon ng consolidation. Ayun, Corina. consolidation ibig sabihin isa na lamang. Paano pag may humabol pa na pangatlo o pang-apat? Baka maaaring makonsolidate na rin. Oo, pwedeng isama pa rin yun. Pero ang siniguro sa amin ni Secretary General ay ibibigay na nila itong dalawa, kung ito na lang muna yung sa ngayon, doon sa tanggapan ni Speaker. Okay, maraming salamat si Sandro Ochona, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.